everyone, especially you, Mrs. Balwat, who's not around. Have a good morning. So I didn't prepare any activities because we all know that we are running out of time. So let's proceed to our topic, which is ecology. This topic will be reported by yours truly, Amungan Goldstein and Quinio Jeriel. In this topic, we are going to tackle about organismal ecology, population ecology, community ecology, ecosystem ecology, and biosphere. So, what is ecology? Ecology is the study of interaction of living organisms with their environment. Ecology is the study of relationship between organisms and their physical surroundings. This includes how organisms interact with each other. For example, beetle eats grass and birds eat beetle. And also on how organisms interact with their physical environment. Like for example, meerkats create tunnel in the ground and plants grow towards the sunlight. Why is this so important? Well, the study of ecology and ecological systems can teach us about how organisms interact with each other and within certain areas. It can teach us how changes to a physical environment, such as climate change, newly introduced organisms, natural disaster, human interference will affect organisms and the natural world in the ecosystem. So in short, ecology is the study of the relationship between everything in the biosphere. So, the survival of species dependent on other living organisms and non-living components is called interdependence. So what is interdependence? For example, humans could not survive without plants to produce oxygen, and the plants need carbon dioxide from humans and other organisms, and even from volcanic eruption. So, the levels of organization from broad to population, and the organization. So let's talk about the organismal ecology. Organismal ecological studies focus on specific individual organisms, particular organisms, and all of their specific interaction with their physical environment and other organisms. Zoologists, for example, are organismal ecologists that study animals. Many will pick a single species of animals, like scientists who study killer whales specifically, for example, or some may look at groups of species, like scientists who study sharks in general. They may study animal behavior, animal interaction, with biotic and abiotic factors, and how these factors change or affect those behaviors. However, it isn't just the study of animals. Any organism can be studied within organismal biology, including bacteria, fungi, and plants. So the continuation of this topic will be discussed by Mr. Goldstein Amungan. Thank you. Klaro ninyo, kuan? Classmates? Hello. Okay. Klaro. So, good morning. Good afternoon, ma'am. It's already 12 p.m. I think it's already noon now. So, good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. So, off man.
wait lang ha, na technical issues. So my topic for today is population ecology. Subtopic siya sa which gi-report na sa ato ang reporter gaina nga si Rosie Jane. Population ecology is study of how biotic and abiotic factors influence the density, size, and age structure of populations. Biological processes influence population density, dispersion, and demographics. Population group of individuals of same species living in same general area. So, density, the number of individuals per unit or volume. So mo ni sa density mo ni ang mga gipanganak, mga immigrate, mga ang nangamatay, mga immigrate. So population research methods mo ni siya ang two types of population research methods. So lang nako na include. So mo ni ang first one is quadrants. Ang quadrants mo ni ang ginayos sa mga scientists to measure the population size and density. Nya din sa Mark and Recovery murag kani siya as sa una wala na ako inasabtan ning Mark and Recovery kanang kuan ang so nagatan ako salida sa TV bitaw kanang why nila ginakuha nila ang mga sharks nya tapos buyan rapod tapos gibutangan og device. So karon na gipasabot nila nga ang kanang Mark and Recovery kuan dai ni siya isa po din isa sa kamitod para pag measure sa unsa ni sa density bitaw sa kuan sa species kay kung tayo example magkuha sila isda or inikayad nga kanang mga langgam nya ilahang butangan og kanang kuan butangan nila og kanang device nga butangan og device tapos buyan din nila nya after that ang isa ka species mo adto sa iyang panon mobalik. So by doing that mabalan sa mga scientist kung pila ka buok sila didto nga tapok. So yan na. Next, dispersion. There are three types of dispersion. And dispersion is the pattern of spacing among individuals within geographic boundaries. So the first one is clump. Ang clump mo na ang pagtapok-tapok. And second one is uniform. Na as you can see sa picture na uniform bitaw pod sila no. Next is random kanang kuan. Wala lang random ra siya. So mo to ang dispersion, types of dispersion. Next is demography. So ang demography, this is the study of vital statistics of population and how they change over time. So as you can see sa chart, makita gid no nga naka-record kung mas kuanday mas dugay mamatay ang females than males, no? Then next, survivorship curve. So as you can see sa kuan asa dito sa first curve, ang first curve mo ni ang kuan pwede na to make some mo ni ang kaning sa bata pa dugay siya murag gamay ra ang rate nga mamatay siya pero pag tigulang na mamatay kanang dito na dayon siya mamatay. Example na is kanang humans kita, di ba? Sa pagtigulang na ta kanang kuan mamatay atong lifespan kay taas unlike sa mga animals. So next ta sa second curve mo ang second curve mo na ang intermediate constant mortality over organism's life. So mo ni ang kuan lang kanang nalang siya sa middle life lang siya, nalang siya sa tunga kanang pwede siya nga sa sinugdanan mapatay na chance nga mapatay siya sa sinugdanan pero ang ihang lifespan pod dili lang pod kayo taas. Sa third curve mo ni ang very high death rate sa early in life murag kuan ba anla kanang example para magets din nato ang kanang mga eggs, di ba kanang kuan nato nga najoy dili tanan gyud tanan mga eggs nga kuan kanang buhi nya
murag sa sinugdanan pa lang ba kay 50-50 na dan ilang kinabuhi nga mabuhi ba sila or dili. Oh nya isa-isa pod example na kay trees, mga trees di ba? Sa pinakauna sa trees kay kailangan gyud alagaan gyud kanang ang sunlight nga makuha niya unya ang tubig dili lang gyud paspasan og tubig ingana ba. So mo na ang third curve. So next dito sa exponential growth. This describes population growth in idealized unlimited environment. So ang kaning exponential growth mo ni ang kaning as you can see sa chart para masabtan natog dali kanang paspas bitaw og pag-grow nila. Di ba nga na ba paspas sa pag-grow nila wala bitaw walay unsa ni basta mo lang na ang ila na ang chart pataas gyud. Dito siya pataas kay unlimited resources man, unlimited environment. Unlike sa logistic model, opposite sila. Kanang describes how population grows more slowly as it nears its carrying capacity. So, galimit og resources, no, opposite sila. Next logistic population growth model. So, as you can see diri makita nga masabtan ginato dito nga ang exponential growth o ang logistic growth kanang nalahi sila. Ang exponential growth pataas gid siya dito kanang paspas bitaw. Kung isa ka example ani kanang bitang kanang bacteria, kung ang bacteria ibutang bitaw nimo sa kuan diya kay grabe din mo spread o mo na ang exponential growth isa na sa pwede na to na siya pwede isa na ka sample. Ang logistic growth kanang nitaas na siya pero nihinay din siya na tanan din siya hinay ni balance sa environment nga makaya og kanang sustain. Next, life history traits are products of natural selection. So ang life history mo ni isa ka example sa life history para mag-gets din nato dito ang frog. Di ba nagsugod siya sa egg tapos nahimog palaka tapos nahimog butiki kanang ang dili butiki kanang unsa na tawagan na basta gagmay nga nahimo din siya palaka. So life history variables when production begins. How often reproduction occurs, how many offspring produce. So as you can see sa akong ingon na ang life history mo ni ang pattern of survival and production events during the life of an organism. So na siya maklaro ra so na feeding nya pagkauman ni grow siya nya pagka-grow niya ni maintenance pag ni mga kanang ginapakaon nga na mga nya pagkauman ni mature siya ni dako nya pagkauman ni produce ni produce na pod siya ni balik na nag-reproduction na pod. So next seminal parity. So seminal parity, one reproductive episode and then female dies. So kani siya kaning mga semilparos nga mga animals. Isa ka example aning semilparos is katong salmon ba to? Kalimot. Salmon. Kaning pag after kanang kaisa lang siya mo mate sa iyang partner, then ang pambabae dayon mamatay. So ang opposite pud aning semilparity mao ang heteroparity. Repeated reproductive episode of organism lifetime. So gyud ang mga ang mga birds as you can see sa picture, birds, di ba? Permanente sila mga nagpermanente. Ang kanang pwede sila mga nakapila. So next R versus Keyes minus selection. So R versus and Keyes selection, ang isa ka ang pinaka main nga ma-example nato sa R versus kaning oyster. Maklaro ra no? Ang oyster in a 1 year 5 million ang ma-produce niya with no parental care. Pero ang kaning Keyes selection na chimpanzee in 5 years isa lang ka book iyang ma-produce pero with parental care. Giatiman gyud. R selection
selection for traits that maximize reproductive success at low densities. Occurs in environments where population densities fluctuate well below key or where little competition, example, disturbed environments. So next, key selection. Selection for traits sensitive to population density maximizes populations size and operates in population living at density near key. Carrying capacity. Competition between individuals strong. So kanang mga key selection, mga gid ni sila, mga dominant, mga strong ni sila, unlike atong mga katong R selection. Important to note, most natural population are more complex and simple key versus R selection does not explain everything. So next sa community ecology, also under sa ecology. A community ecology studies the ecological interaction between different species living in same area. Factors that determine community structure. How many species are in an area? Pila ka buok, no? Sa community. Which particular ones are present? What is their abundance? So, community interaction are classified by whether they help, harm, or have no effect on the species involved. So sa community ato matakol kung ang mga animals giun sa nila pag-interact nga naka-help ba sila, naka-harm, or good for both of them. So next, competition. Both species negatively affected. So sa word itself nga compete, makigkuan gid ka, di gid ka papildi. Competitive exclusion, when two species compete for limited resource and one outcompetes other leading to elimination of inner species. So ingana gyud ang outcome kung makig-compete gid ka, kay dili man ang kanay mga competition god kay kanang ang duha ka species dili pwede nga iuban nya. Ang outcome nga mahitabuan na ang inferior nga species ang kanang weakness species gyud mapildi gid siya, mapatay gid siya. So isa ka for example ang tiger og hyena, hyena. So ingana kana, so di ba gid sila pwede mag-uban unya, inferior ang hyena. So as you can see sa chart, so nagseparate pa ang duha, di ba, taas pa ang ilahang rate o ana lang, pero pag combine sila duha nga, which nga dili sila pwede nga mag-uban sa isa ka area kay mag-compete sila. So ang inferior nga species eliminate gyud. Sa next, ecological niches. Some species use of biotic and abiotic resources in its environment. So as giingon sa atong reporter gina, ang biotic and abiotic resources kamo na ang biotic living things and abiotic mo na ang non-living things. Then there are two types sa din para masabtan nato ang niche di ay mo na ang nag-describe kung ang how organism respond sa ilahang resources. So first is kanang competitive exclusion nga that dictates that two species can share same niche. Di ba di gid sila pwede mag-uban kay mag-compete man gid sila, magig-compete. Nya. And next one is kaning resource partitioning. So unta na nga kaning resource partitioning tanan kay pa no explain day. So ang resource partitioning di ay pod ay mo ning pag partition sa mga kanang murag all goods sila, duha ka species all goods kay kanang isig kuha ra man sila sa partition kanang sa resource nga kanang iya tapos dili sila mag-compete kay lahi man sila interest pod, unlike example ani kay kaning warbler, daganay klase sa warbler nya. Ang kaning pinakauna nga warbler ng Cape May, ang resource nga iyang gina need ang sa taas nya ang kaning bay breasted sa tunga, di ba? So
ang kanang pangtulo ang myrtle nga warbler is sa ubos, mostly sa ubos. So kanang kuan gyud dili gyud sila magka contradict or ang ana man magka-compete kay lahi man sila gusto nga resource. So next fundamental versus realized niches. So there are two species kanyo sa eksperimenta dire sa Tamalos and Balanos. There are two types of species na ilang eksperimentahan ang kaning duha ka species nga kuan kanang ilang tanggalon ng isa. Tanggalon nilang isa. Unya gitanggal nila ang Balanos. Unya ang result is ang Tamalos ni daghan. So which means nga ang Tamalos mudaghan siya mo spread siya as nga siyara. Ana ba? So ang Tamalos is the fundamental needs. Next, predation. One species eats other species. So for predator, good for predator. Pero sa prey, sad for them kay ang prey may kaunon. Nya mga predator kay mukaon naman sa ilang mukaon man. So next. So by doing that ang kanang mga predators mo kuha man sila mga kuan yod. Yeah. Other species. So ang mga unsa ni kaning other species lagi yun nga. By doing that ang kaning uban nga mga animals nga nagkuan gid siya nag-adapt sila defensive. So mo ni ilang defensive adaptations. So number 1 is kaning porcupine, mechanical defense. So by doing sa iyahang kuan kanang tusok sa iyang likod ang mga predators ma-avoid gid siya kay kuan man sakit man kinsa pud ganahan masakitan char. So next is skunk, chemical defense. So dili gid mo do lang mga predators siya mo kuan gyud kay arang bawa no. Imagine that kanang bawa iyang utot no ug kita po'y makahimsimot ana abot lang lipong gyud. So next poison dart frog, aposematic coloration pero so by kuan sa iyang color sa iyang skin ma-distinguish dayon sa mga predators nga poisonous gid kay na siya. Kinsa may ginana ng poisonous, di ba? Patay man ta na di avoid ang predators, back out back pre. So next, canyon tree frog, a cryptic coloration. So mo ni ang camouflage. So by doing nga magkuan ka, mo camouflage ka, ingana mo blend ka sa kuan. So dili gid ka mabantayan sa mga predators. So isa pud na siya. Next Bastian mimicry. So ang kanang Bastian mimicry mo ni ang kuan ang duha ka type nga animals nga kuan kanang poisonous og venomous og dili venomous, non-venomous. Pero kay ang isa venom man yang isa kay dili, murag ang isa nga dili venom mapoison na noon siya. Ma-venom na noon siya. Murag pagtanaw sa mga predators ba. Kanang kuan man day ni kanang venomous man day ni di ko ani bisag dili siya venom pero na venom na lang siya kay ang iyang mga kauban pod ang mga uban kanang kaparehan niya venom so makuan pod siya nga venom bisag which is dili siya venom pod. So mo nang Bastian lisod no kanang lisod pag wala ko na klaro pag explain pero murag nasabtan niyo no pagtanaw sa kuan sa picture. So next so ang kuan po ani isa ka is Mullerian mimicry. Two species sharing similar defenses resemble each other. So kuan ra gid sila kana parihara. Pareha lang sila. Pare-pareha lang hapit pareha halos. So mo na ang wasp and bee. Here, next is herbivory. Good for herbivore and kuan sad for plant kay ang plant may kaunon. So by doing so tungod ana ang mga plants ga kuan pud sila defenses. Isa ka example ani is spines or toxins. Next, symbiosis.
two or more species live in direct contact. So mo ni ang mga parasites. Good for parasites and sad for host kay ang host may kuan ginakuhaan og mga nutrients. So ang kuan na isa pod ana nga mga gi-include nga example is endoparasite, ectoparasite. Sila duha. Next is mutualism. Good for both species. So and there are two types of mutualism. Mo ni ang obligate and facultative mutualism. Ang kaning obligate mutualism mo ni siya ang kuan kaning dependent on each other. Murag kuan ba? Dili jud kaya niya nga wala tong isa. Grabe no. Grabe ka ila ka strong ilang bond kay pag wala ang isa patay man pud ang isa. Oh, ingana mo na ang obligate mutualism. Isa ka example sa obligate mutualism mo na ang algae og fungi. Kanang algae and fungi in lichen. Kanang kuan ba dapat ba sila nga mag-uban gyud to provide nutrients for each other, di ba? So na all. So ang kaning facultative mutualism pod mo ni ang kaning mga species nga kuan honeybees and plants. O example na honeybees, plants, mga flowers or kanang mga bees. Di ba ang facultative di ay kuan isa na kuan man ko na forward. Ang facultative di ay ang kanang facultative kanang kaya niya nga wala ang isa o pwede lang nga wala ang isa. Oh. So isa ka example lang na nga mga kuan is kanang flowers and mga honeybees. So ang plants kaya man okay ra man sila nga walay mga bees. Oh, nga na ba? Nya ang honeybees pud kay okay lang man pud sila nga walay mga flowers, murag okay ra man siguro. So nga na lang ba murag so mo na ang mga so mo to ang mga mutualism. So next is commensalism. Good for one species, sad for other. So isa ka example ani mo ni ang kaning shark and remora. Sharks and remora. So as you can see sa picture, kuan good sad for kuan sharks pero good for unsa ni remora fish kay mudikit-dikit ra man sila. Nga na ba? Nya isa pod another example pod ani kanang livestock and cattle egrets kato bitong baka ba na or kabaw nga naay magtungtungtong sa likod. Nga na ba? Murag kuan ra gahulat rag naay bugawon ang kabaw tapos kanon dayon sa katong langgam. Kay nga na lang ba? O another example pod kanang whales and barnacles katong sa whales bitaw tong sa iyang tiyan nga murag daganay bitaw mga nagpilit-pilit sa moto. So next diversity and trophic structure characterize biological communities. Species diversity, variety of different kinds of organism living in a community. So ato nang i-tackle nya. Species richness, number of different species in community, relative abundance, proportion each species represents of all individuals in community. So dito sa species diversity. So ang kaning species diversity mo ni ang pagkuan kuntay so as you can see sa community 1. Ang A mo ni ang example na ta, ang A mo ni ang producers, mga plants. Producers, consumer. Basta nya sa B mo na ang mga herbivore, mukaon og plants. Nya sa C, mga predator. Carnivore. Nya sa D, mga kuan gyud kanang top predators nga na ba? Nabahin bitaw. Nabahin nagkabayan-bayan sa community to pod nga na lang. So then mulogwa dayon ang trophic structure. Di ba mo ning trophic structure plants, herbivore, mo na mga kuan. The next kay sabotable naman to, food chains. Plants, herbivore, carnivore. So sabotable na kayo no. Next food webs or related ra gyapon sa food chain pero complex lang siya kay mas daghan kanang pwede mo kaon sa iya nya ang pinakataas dayon ng humans. So next energetic hypothesis, steps and food webs limited by energy transfer inefficiency. Mo nang energetic hypothesis. Next dominant species.
either most abundant species or highest biomass in community. Various reasons for dominance, example superior competitors avoid predation and disease. So ato ning study ang dominant species ato ning sabtanon karon. So example ay sa kuan dominant species mo na ang kaning kani isa ka ilahang gi-eksperimentahan. Kakuan mo ning murag dako nga kuan na nakita nyo na kanang dako nga starfish mo na siya ang pisaster. With pisaster control ang sa tanaw ang kanang black bitaw nga line stable lang, pataas gamay stable. Pero pagbuhi na nila sa pisaster, ila nang gi-eksperimentahan nga what if kanang atong pasagdan ang pisaster no. Ila din na kuan nakita nga ipangkaon sa pisaster tanan no, nga which leads nga ang mga species uban ipangkaon niya nya motong ni baba no. So next disturbance influences species diversity and composition. So stable equilibrium, ecological theory that communities reach one stable balanced state determined by climate. So mo ni ang stable balanced state. Non-stable equilibrium theory that disturbance such as storm, fires, floods, drought, human activities. So mo na yung non-stable equilibrium tungkol sa aning mga human activity, mga pag fires, floods nga na pag drought mo nang non-stable ang equilibrium. So disturbance and diversity. So in low disturbance it leads to dominant species potentially outcompeting others. So sa low disturbance gyud siya kanang mas dagan og dominant species kay gamay ra mag circumstances may tabo didto nga mga disturbance nya. Ang diri sa high disturbance forces community to start over, preventing slower growing species from getting established. So kaning mga high disturbance so daghan kay sila mga circumstances na tabo sa ilang area. So ana mga sunog ang ilahang mga ilahang resources. So magka gyud kanang hinahinay gyud sila og pangita silang resource niya preventing slower growing. So next, ecological succession, pattern of species replacement that occurs after large disturbance. Primary succession mo din ang mga ecological succession is first one is primary succession. A community begins in completely minus soil and lifeless area. So isa ka example aning primary succession mo nang kanang ang sa isa bitaw ka area niya kuntay example ani kanang ang eruption of volcanoes nga na pagbuto sa bulkan ang maapektuhan ang isa ka area nya mag-start na pod mga guba ang resources ba nga na mag-start na pod nya mo to ang primary succession nya. Ang secondary succession mo ni ang soil in place. So ang kanani mo ni ang kanang example ani kanang di ba nagsunog pagsunog or kanang sunog nga ang mga nutrients o mga soil nabilin ra pud sa diya ang area nya pagtubo sa mga mga plants ang soil na araman so okay ra gyapon ang pagtubo tambok gyapon. So that would be all. Hope you enjoy and learn something from it. Thank you and God bless us all. Yay!